Hello, what up everyone? Another day, another verse na naman tayo. Day 210. Our verse for today is from Isaiah chapter 9 verse 6 and 7. And sinasabi dito, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat, at ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-mangha, tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan. Ang paglago ng kanyang pamamahala at ng kapayapaan ay hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian, upang itatag at upang alalayan ang kahatulan at ang katuwiran mula noon hanggang sa magpakailanman. Isasagawa ito ng sikap ng Panginoon ng mga hukbo. Sinabi ito ni Propeta Isaiah, ilang daang taon na ang nakalipas bago isinilang ang ating Panginoong Hesus. Nung panahon na yun, talaga nagdurusa ang mga taga-Israel. Punong-puno ng kasamaan, pagkatakot, kawalan ng pag-asa, at mga bagay na parang iniisip nila na hindi na sila sigurado do sa future na mangyayari sa kanila. Ipinangako ng Diyos na darating ang tagapagligtas. Napulpil ang pangako na iyon nung ipinanganak ang isang bata na ang pangalan ay Jesus sa Bethlehem. And maraming mga tao hindi naniniwala na si Jesus yung katugunan ng pangako na ito. Pwede rin nyo namang i-search, di ba? Pwede nyo rin namang pag-aralan kung talagang si Jesus ba talaga. For me and sa iba pang mga nananampalataya, na si Jesus yung katugunan dito sa pangakong ito ng Diyos. Ibinigay sa kanya yung mga pangalan na akmang-akma sa kanyang karakteristik. Yung unang ibinigay na pangalan ay kamangha-mangha, tagapayo, na for me is nagre-reflect din ito sa karakter ng ating Panginoong Hesus, dahil kapag dumadating ka sa point na parang hindi mo na alam yung gagawin mo sa buhay mo or nahihirapan ka kung ano yung next step na gagawin mo, pwede mong basahin yung Bible, pwede mong basahin yung buhay ni Jesus, pwede mong basahin yung sinasabi ni Jesus, and then magkakaroon ka ng wisdom and yung guidance kung ano yung pwede mong gawing next step. Again, this verse is Isaiah 9:6, and isa sa mga binigay na pangalan is makapangyarihang Diyos. Merong mga paniniwala na sinasabi na si Jesus daw ay tao lang at hindi raw siya Diyos. Hindi naman natin to ginawa para sabihin na mali sila or mali ako or tama sila or tama ako. Pero ito kasi hindi na siya kinakailangan pang i-interpret. Ang sabi dito, tinatawag daw siya ng makapangyarihang Diyos. If si Jesus talaga yung tinutukoy dito, ibig sabihin, according sa Bible, tinatawag siya na makapangyarihang Diyos. Hindi sa pa, si Jesus naman talaga, di ba, bugtong na anak siya ng Panginoong Diyos. Meron siyang kapangyarihan para magligtas, para magbigay ng proteksyon, para mag-utos sa kalikasan, and lahat ng mga kung ano-ano pang bagay na nagagawa ng ating Panginoon. Nabasa ko rin kasi sa Isaiah 7:14 na mayroon naman talagang ipapanganak na isang bata na gagamitin yung isang dalaga or isang birhen na babae. And sabi pa nga doon, tatawagin din siyang Emmanuel, na ibig sabihin ay kasama natin ang Panginoon Diyos. And then mapaisip ka na lang, paano ang isang bata ipinanganak tas biglang nasabihin kasama natin ang Diyos? And then sa John 1:1, di ba sabi, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Di ba? The Word was God. Tapos kung tutuloy natin yung pagbasa patungkol dito sa Panginoong Hesus, 1:14, sabi doon, at nagkatawang tao ang salita, and the Word became flesh and dwelt among us. Ang pinapatungkulan doon, ang ating Panginoong Hesukristo. So I don't know about you, sa mga hindi naniniwala, pero ako naniniwala ako ng ating Panginoong Hesukristo ay ang bugtong na anak ng Diyos na nagkatawang tao. Tinawag din siyang everlasting Father, or tinawag din siyang walang hanggang Ama. For me kasi, dahil si Jesus ay grabe yung pagmamahal sa atin na para ba siyang tinuring niya tayong mga anak. Grabe siyang mag-alaga, and to the point pa nga na i-laid his life para lang sa atin. Wala siyang hindi kayang gawin para sa atin kanyang mga minamahal. Tinawag din siya na Pangulo ng Kapayapaan dahil binigyan niya ng kapayapaan ang mga tao na walang kapayapaan. Nagkaroon ng kapayapaan between God and man because of our Lord and Savior Jesus Christ. Kung nakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo, nagkaroon tayo ng kapayapaan na hindi
kayang may paliwanag na kahit nagkakagulo na, nagkakaroon na ng mga problema at kung ano-ano pa, meron pa rin tayong kapayapaan dahil alam natin na kasama natin ang ating Panginoong Diyos. So, sa verse 6, yun daw yung itatawag doon sa ipanganganak na isang batang lalaki. Siya raw siyang kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, at Pangulo ng Kapayapaan. Kung hindi si Jesus yun para sa inyo, sino sa inyo yun? For me, I believe by faith that it is our Lord and Savior Jesus Christ. And then on verse 7, sinabi doon na ang ipapanganak na ito ay magiging walang hanggang hari, everlasting king, na ang kanyang paghahari ay hindi matatapos. Nakakatuwa lang kasi sabi sa Revelation 17:14, Jesus is the King of Kings and the Lord of Lords. Hari ng mga hari, yung maghahari kailanpaman. Di ba si Jesus yun? According sa Revelation 17:14, He is the King of Kings, hari ng mga hari. Yung mga ibang hari, yung ibang mga kingdoms, maaaring bumagsak isang iglap, pwedeng mawala. Pero yung paghahari at yung kingdom ng ating Panginoong Diyos, yung kingdom ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi yun mawawasak kailanman. Hindi siya nagbabago at siya yung klase ng hari na kapag sinabi niya ay gagawin niya. Tapat siya sa kanyang mga pangako. So kung ano man yung mga pinagdadaanan natin ngayon, problema, persecutions, and everything na nagpapalungkot sa atin, lagi nating iisipin na ang ating Panginoong Hesus ay hindi lang siya tagapagligtas. Hindi lang siya tagapagligtas na ipinanganak sa Bethlehem, kundi isa rin siyang kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng Kapayapaan, at the same time, walang hanggang hari na kasama natin ngayon. Maaari nating pagkatiwalaan ang kanyang wisdom, ang kanyang kapangyarihan, kalakasan, at pag-ibig sa bawat isa sa atin, nang sa ganon maramdaman natin at ma-experience natin yung kapayapaan na hindi kayang ipaliwanag ng mundo. Basahin mo ulit yung Isaiah 9:6, tapos tingnan mo yung mga pangalan na ibinigay sa kanya. And kung ano may pinagdadaanan mo ngayon, why not consider natin na pagkatiwalaan na natin ang ating Panginoong Jesucristo. Marami pa ring mga tao na, especially sa Israel, na inaantay pa rin nila yung hari. Ni-reject nila si Jesus kasi hindi yung ine-expect nila na hari. Hindi nila ine-expect na yung hari na yun ay mapapako sa krus. Hindi sila naniniwala na ang Panginoong Yesus ay kayang magligtas sa pamamagitan ng ginawa niyang pagkamatay niya sa krus para sa atin. Sabi nga, di ba? Pero do sa mga maniniwala, di ba? For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Whoever believes in His Son will have everlasting life. Hindi na raw mapapahamak. Put our faith in our Lord and Savior Jesus Christ and experience joy, His love, His peace. God bless everyone. Nawa ay patuloy nating palaganapin ang salita ng Panginoon dito sa mundong to.